Marcos. Oras na para sa maiinit na balita. Pinalagan ng Malacanang at ni Congressman Sandro Marcos ang pahayag ni Senadora Amy Marcos na gumagamit umano ng iligal na droga ang mag-asawang Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos, pati mga anak nila. Sinabi ng Senadora na kapatid ng Pangulo sa kilos protesta kontra katiwalian ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand kagabi. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Sa ikalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo, tahasang binatikos ni Senador Amy Marcos sa kanyang talumpati sa stage ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Batid ko na nagdadrag siya. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Silang mag-asawa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Gusto ko pong ipakita sa inyo para po maalala nyo muli. Ito po, November 25, 2021, na may mga pagbintangan gumagamit di umano ng droga. Mismo, at that time, hindi pa po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. Siya mismo ang nagboluntaryo para magpa-drug test. At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo. So ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady, kundi makapanira lamang? Walang basihan kung totoong makapilipino ka at totoong makabayan ka, Senator Amy. Tumulong ka sa pag-iimbestiga. Dapat na ma-pinpoint, dapat maituro kung sino talaga ang sangkot sa korupsyon. Huwag mong sirain ang kapatid mo. Hindi ito ang issue ngayon. Matagal ng issue to, pero since wala kayong makita sa Pangulo na anumang issue ng korupsyon, kung saan-saan nyo dinadala ang issue. Nakakahiya, Senator Amy. Nakakahiya.
Kaugnay naman ang sinabi ng Duterte supporters na nagtipon sa Plaza Salamanca na hindi sila pinayagang makisali sa INC rally dahil sa mga banner nilang BBM resign. Ayon kay INC spokesperson na si Ka Edwil Zabala, welcome sumali sa kanilang rally ang lahat basta hindi sila lilihis sa panawagang transparency, accountability at justice. 3 araw dapat ang INC rally pero tinapos na itong. Ayon kay Zabala, hindi na kinailangan ng 3 araw para maiparating ang mensahe nilang nananawagan para sa hustisya, accountability, transparency at kapayapaan. At ayon sa NCRPO, generally peaceful din ang ikalawang araw ng INC rally. Sa day 2 naman ang protesta sa People Power Monument, bukod sa mga miyembro ng United People's Initiative ng mga retiradong sundalo, may mga dumalo ring politiko. Ipinakita sa kanilang programa ang mga video ni dating Congressman Zaldico na nagdidiin sa papel umano ni Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa katiwalian sa flood control projects. Hindi raw bibigyang dignidad ng Pangulo ang mga alegasyon ni Ko, habang si Romualdez naniniwalang walang bigat sa korte ang mga sinabi ni Ko at malinis daw ang kanyang konsensya. Bukod sa mag-asawang Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos, sinabi rin ni Senadora Amy Marcos na gumagamit umano ng iligal na droga ang pamangking si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Hindi na tayo mananahimik dahil nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Kinontraya ni Congressman Marcos, anya, hindi totoo, walang basihan at walang maitutulong sa bayan ang mga sinabi ng kanyang tiyahin. Mapapatunayan daw ng kanyang mga pinsan na hindi totoo ang mga alegasyon. Masakit daw para sa kongresista na kailangang magsinungaling ng senadora para lang anya sa political ambitions. Masakit din daw para sa nakababatang Marcos na itinakwil ng senadora ang kanilang pamilya. Sabi pa ni Congressman Marcos, hindi ito asal na isang tunay na kapatid. Sinagot ngayong umaga ni Senador Amy Marcos ang pahayag ng pamangking si Congressman Sandro Marcos. Ayon sa senadora, gustong paingayin ni Congressman Marcos ang usap-usapang hindi anya siya tunay na kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng senadora, magpapa-DNA test siya at magpa-hair follicle test naman daw sila. Nagbitiw sa pwesto sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amena Pangandaman at Presidential Legislative Liaison Officer Undersecretary Adrian Bersamin. Sabi ng Malacanang, nagbitiw sila dahil sa delikatesa matapos masangkot ang kanilang mga tanggapan sa issue ng budget insertions. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Nag-resign sina Budget Secretary Amena Pangandaman, Executive Secretary Lucas Bersamin at ang kanyang kaanak na si Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin. Tinanggap na ni Pangulong Marcos ang kanilang resignation. Out of delicadeza, after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation, and in recognition of the responsibility to allow the administration to address the matter appropriately. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangandaman na nagbitiw siya dahil nais niyang i-uphold ang integridad ng serbisyo publiko. Patuloy raw niyang susuportahan si Pangulong Marcos bilang isang private citizen. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa kunin ng panig ng dalawang Bersamin. Matatandaan sa video na inilabas noong Biyernes, si Pangandaman ang itinuro ni Zaldico na nagpaabot sa kanya ng umano'y utos si Pangulong Marcos na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Nakumpirma raw ito ni Ko kay resigned Undersecretary Bersamin. Nauna nang itinanggi ni Pangandaman ang akusasyon ni Ko habang kinukuha pa namin ang panig ni resigned Yusek Bersamin tungkol dito. Pagtitiyak ng Malacanang, hindi lusot sa investigasyon ang mga nagbitiw na opisyal, maski ang Pangulo. Ang sabi po ng Pangulo, walang exempted sa investigasyon. Does that statement also apply to him? Of course, wala naman talagang dapat na-exempt. Pero ang Pangulo, alam niya po ang kanyang ginagawa, alam niya po kung bakit niya pinaimbestigahan at pinangunahan ang malalimang pag-iimbestiga na ito. Ang inanunsyo naman kapalit ni Bersamin bilang Executive Secretary ay si Finance Secretary Ralph Recto, na dating kongresista at senador. Ikinagulat daw ito ni Recto at hindi pa personal na nakakausap si Pangulong Marcos.
It was announced. A surprise, yeah, but work has to continue. Essentially, I think the role of the ES is just governance. So taong bahay ka doon. How do you make improve government services, get the departments to move faster, ensure that we follow the Philippine Development Plan. So palagay ko yun yung role natin. Inanong si Recto kaugnay sa pagbibitiw ni Pangandaman. Hindi pa giving credence to Santico? No, I don't think so. She is giving the president the free hand to investigate all the departments. Nasurpresa naman sa pagbibitiw ni Pangandaman ang tatayong OIC ng Department of Budget and Management na si Undersecretary Rolando Toledo. Nanginginig pa nga ako ngayon. I was told only before she leaves, she will attend something and lead some meeting. So I was told na ako daw pinadala yung pangalan. No official communication has been sent yet, so I don't know how to answer your questions. Pero sir, are you ready? Matagal na tayo sa government. Samantala, ang papalit namang Finance Secretary ay si Presidential Advisor for Investments and Economic Affairs, Frederick Go. Ipinagpapasalamat daw niya ang patuloy na pagtitiwala at kumpiyansa sa kanya ng Pangulo at tiniyak na buong kanyang commitment sa pagsusulong ng paglago ng ating ekonomiya. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ayon naman sa nagbitiw na Executive Secretary na si Lucas Bersamin, iginagalang niya ang prerogative ng Pangulo. Tumanggi muna siyang magpa-interview. Sa ibang balita naman, balik normal na ang operasyon ng MRT-3 matapos magkaaberya ang isang tren nito mag-aalas 6 ng umaga kanina. Ayon sa pamunuan ng MRT-3, nagkaroon ng technical glitch ang isang tren. Dahil po dyan, lumabas at naglakad sa gilid ng riles ng tren ang maraming pasahero ng nagkaaberyang tren pabalik sa istasyon. Naipon din ang mga pasahero sa ilang istasyon. Ang ilan kanya-kanyang book sa ride-hailing apps o nag-bus at nag-bus carousel na lamang para hindi malate sa klase at trabaho. Humingi naman ng paumanhin ang pamunuan ng MRT-3 sa mga naabalang pasahero. Magpapatupad din sila ng libreng sakay ngayong araw. Update sa paghahanap ng mga otoridad sa labi ng mga nawawalang sabongero sa Taal Lake sa Batangas, may mga bagong buto na natagpuan doon. Ayon sa PNP-CIDG, 6 na hinihinalang buto ng tao ang nakuha nila sa lawa kahapon. Meron ding ilang piraso ng damit at sako na gawa sa tela. Ayon sa pulisya, ibinigay ang mga naturang buto sa Scene of the Crime Operatives o SOCO para mapasuri. Easterlies pa rin ang nagpaulan dito sa Metro Manila kanina. Ayon sa Pag-asa, pulo-pulo at panandali ang ulan lang ang naranasan sa NCR. Pero mas makakaasa sa maulap na papawirin na may kalat-kalat na ulan dahil din sa easterlies ang Aurora, Quezon Province at Bicol Region. Nagdadala rin ng mainit at maalinsangang panahon ang nasabing weather system sa ilang lugar. Apektado rin ng easterlies ang Visayas at ilang bahagi ng Northern Luzon. Amihan naman ang umiiral sa Batanes at Ilocos Norte. Shear line ang magpapaulan sa Cagayan, Isabela at Apayao, habang intertropical convergence zone sa Mindanao. Ngayong Martes, nakapagtala ang Baguio City ng 16.8 degrees Celsius na minimum temperature, habang 23.7 degrees Celsius naman dito sa Quezon City. Arestado sa Quezon City ang isang babae dahil sa pagpapakalat daw ng mga malalaswang litrato ng babaeng pinaghihinalaan niyang karelasyon ng kanyang mister. Ayon sa pulisya, aminado ang akusado sa krimen. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa bisa ng arrest warrant, nasa kote ng mga operatiba ng Marikina Police ang babaeng ito na kabilang sa most wanted persons list ng lungsod. Ayon sa pulisya, January 2021 nang ipakalat umano ng 32 anyos na akusado ang mga malalaswang litrato ng isang babaeng pinaghihinalaan niyang karelasyon ng kanyang asawa. Ito po kasi ay nag-ugat doon sa kanyang pagdududa sa kanyang asawa na ito ay mayroong karelasyon. Eventually ay napatunayan nga niya na mayroon nga itong medyo kinakahumalingan na ibang babae. At doon niya mismo nakita sa cellphone ng lalaki na may mga hindi magandang mga pictures sinend sa mga kaanak nitong biktima po natin. Nagsampa ng reklamo ang biktima laban sa babae. Giit daw ng akusado sa pulisya,
Hindi siya nagtago bago siya maaresto sa barangay Laging Handa, Quezon City nitong linggo. Sinabi po niya na talagang hindi niya na inaasahan na mayroon warrant na ilalabas. Balak niya rin po talagang sumuko sana. Naunahan lang talaga natin siya. Tumangging humarap sa media ang akusado pero aminado siya sa paratang ayon sa pulisya. Sabi naman po niya na talagang ginawa niya yon. Ang gusto mo lang gawin ay talagang pahiyain yung taong gumawa nito dahil nasaktan ka. At sinabi nga po niya na talagang ang pagsisisi laging nasa huli. Sa custodial facility ng Marikina Police Station nakadete ng akusado, sinampahan siya ng kasong paglabag sa Republic Act 11313 o Safe Spaces Act at kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nabagsakan ng drone camera ang isang babae habang nakikiisa sa kilos protesta sa Quezon City. Sugatan ang babae matapos tamaan ng drone sa ulo sa People Power Monument kagabi. Binigyan siya ng pangunang lunas bago dalhin sa ospital. Batay sa inisyal na impormasyon ng Quezon City Police District, drone ng organizers ang bumagsak sa babae. Kunimpis ka rin muna ng QC Department of Public Order and Safety ang drone. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente. Wala pang pahayag ang organizers. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. 5 ang sugatan matapos sumabog ang isang iligal na paggawaan ng mga paputok sa Dagupan, Pangasinan. Chris, kamusta yung mga biktima? Connie, isa sa kanila ang kritikal habang ang iba ay nagpapagaling na. Sa video nakuha ng ilang netizen, kita ang makapal na usok mula sa sumabog na iligal na paggawaan ng mga paputok sa Barangay Tabang. Sa lakas ng pagsabog, 4 na bahay sa paligid ang nagtamo ng pinsala. Ayon sa pulisya, nag-testing sa pabrika ng matamaan ng baga ng apoy ang nakakalat na black powder. Napagalamang walang permit ang paggawaan. Sinusubukan pang makuna ng pahayag ang may-ari ng iligal na paggawaan ng mga paputok. Nagpapatuloy ang investigasyon. Pinag-iisipan ng Independent Commission for Infrastructure na dumulog sa Regional Trial Court para ipa-indirect contempt na si dating Congressman Zaldico na hindi sumisipot sa mga pagdinig ng komisyon kahit ipinasabpina na siya. Inamon din nila si Con na tumistigo sa komisyon kasunod ng mga alegasyon niyang kaugnay sa budget insertions. Balitang hatid ni Joseph Moro. Let's do it right. At mahiya naman kayo. Matapos ilabas si dating Congressman Zaldico ang mga video na nag-aakusaki na Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang matataas na opisyal, hamon ng Independent Commission for Infrastructure KECO, tumistigo na siya sa komisyon. We've been inviting him, right? So the fact that we've been inviting him, we want to know his statements under oath before the commission. Kasi malaking bagay yun eh. Kailangan talaga nandito sila in person, testifying under oath para maging credible ang kanilang testimony. 2 beses na ipinasabpina ng ICI si dating Congressman Zaldico, pinakahuli para noong November 11. Pero ayon sa ICI, hindi raw tinanggap ang sabpina sa pinagdala nito. Pagdedesisyon na ng komisyon kung dudulog na sila sa Regional Trial Court para ipa-indirect contempt si Co. Wala pang pahayag si Co ukol sa hamon ng ICI. Ayon sa ICI, sa ngayon hindi nila magagamit na ebidensya ang mga video ni Co. The videos come in, alam niyo, sa under the rules of evidence. Pagka video yan, kailangan dyan untampered, di ba? Dire-diretso. Plus the fact that there's also a requirement under the rules of court, on rules of evidence, that the person taking that video should verify, in fact, validate this video. Harap dapat sa ICI si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa halip, nagsumiti siya ng supplemental affidavit na kapareho ng ibinigay niya sa Senado. Confidential ang kopyang ibinigay sa ICI dahil ginagamit ito ni Bernardo sa aplikasyon niya para maging state witness. Dahil din dito, hindi na maiimbitahan ng ICI si Bernardo, bagaman gagamitin ng komisyon ng affidavit sa kanilang investigasyon at mga referrals sa ombudsman. Sa nakaraang pagdinig ng Senado, kabilang sa mga idiniin ni Bernardo sa anomalya sa flood control projects ang 7 dati at kasalukuyang senador.
Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, lahat ng nabanggit sa affidavit ni Bernardo iniimbestigahan. Nauna nang itinanggi ng mga nabanggit ni Bernardo ang kanyang mga aligasyon. Ang ginagawang investigasyon ng ICI kasama sa mga binanggit ng ilang personalidad sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Ay humihingi ng tulong sa House of Representatives, humihingi ng impormasyon sa Senado, humihingi ng impormasyon sa Sandigan Bayan, sa mga korte, at sa lahat ng mga opisina ng ating pamahalaan. Hindi siya independent. Sagot dyan ng komisyon, ang aming being transparent is shown through our actions, meaning nakita naman ninyo yung aming mga referrals. We already included there several high-ranking officials. Kung anong ebidensyang meron kami. At ito ay tumuturo to any individual who may be responsible on these anomalous projects, then we will include them in our referrals for possible filing of charges by the Ombudsman. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa sabay-sabay na pagbitiw sa pwesto ng ilang opisyal ng Malacanang at sa mga pahayag ni Senadora Amy Marcos na gumagamit umano ng droga ang Pangulo, ang First Lady at kanilang mga anak, kausapin natin si Presidential Communications Office Chief Secretary Dave Gomez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga naman. Salamat sa pag-imbita. Apo, may reaksyon na ho bang Pangulo dito sa sinabi ng kanyang kapatid? Ay, nako, lumang tugtugin na ito eh. Narinig na natin dati ito at napatunayan na walang basihan ito, no? So, ito yata unang lumabas nung kampanya pa noong 2021 nung tumatakbong pagkapangulo ang ating Pangulong President Ferdinand Marcos Jr., no? At napatunayan na walang basihan ito. Nag-conduct ng drug test ang isang reputable na ospital nung panahon na yon. At ang resulta negative for drug use. Ang resulta, mahigit 30 million Filipinos ang bumoto sa kanya upang maging Pangulo. So lumang tugtugin na to, and if I may use a cliche, this is a tale as old as time. Pero ang Pangulo, ang kapatid po ng Pangulo, mismo nagsalita at baka iba rin yung impact nito sa publiko. Nagkausap na po ba yung Pangulo at meron ba siyang balak na kausapin yung kanyang kapatid patungkol dito? Sa ngayon, ang Pangulo natin nagtatrabaho, no? Nasa Bicol siya ngayon, nag-inspeksyon ng mga nasalanta ng nakaraang bagyo. So hindi ko alam kung nakapag-usap na sila. Basta ang Pangulo patuloy lang magtrabaho. Ang nabanggit niyo po nga, nagpa-test ng Pangulo noon at napatunayang negatibo. May pangangailangan pa ho ba yan? May importansya po pa kayo kung magpa-test pa ulit siya ngayon at yung sinasabing hair follicle test para talagang definitive yung magiging resulta? Again, sabi ko nga, lumang tugtugin na to. Mas maraming mga importanteng mga bagay ang dapat tutukan ng ating Pangulo at ng ating pamahalaan, ng Kongreso, ng Senado at ng Executive Department. Nasa public stage po yung mga pahayag ni Senadora Amy Marcos. Ano po sa tingin nyo yung intensyon ng Senadora? Well, your guess is as good as mine. Mahirap mag-speculate sa motibo ng isang kagalang-galang na senador. Okay. Papunta naman po tayo doon sa mga resignations. Ano pinakikita nyo epekto ng reorganization at sabay-sabay na resignation ng 3 sa gabinete ng Pangulo sa gitna po ng investigasyon sa manumalyang flood control projects? Una-una, Rafi, if you will allow me to correct, hindi siya reorganization. Nung tinanggap ng Pangulo yung courtesy resignation ni Sec ES Bersamin at saka ni Sec Amina, ginawa ng Pangulo ito para lang to ensure that there will be fair and independent investigation dito sa maanumalyang flood control projects na ito, no? At yung pagbibitiw ni Sec Mina at saka ni ES Bersamin out of delicadeza only shows that there is still decency in government, no? What they did is an honorable thing and is the right thing to do. Pero may commitment ho ba sila sa Pangulo na kapag kailangan sila para sa investigasyon, dadalo po sila?
Opo, ginarantiyan nila ang kanilang full support pa rin sa Pangulo at they are making themselves available to any and all investigations. Ang Pangulo po mismo, handa rin po bang sumailalim sa investigasyon at maglabas po ng SALN? Sinabi na ng Pangulo, ginaranti na ng ating Pangulo na hindi niya hadlagan ang any form of investigation. And we are fully supportive of the Independent Commission on Infrastructure and their ongoing investigation. Ano pong mensahe nyo sa taong bayan na ito, ang kapatid mismo ng Pangulo ang nagsasalita, nabanggit nyo nga, rehash na ito, pero baka iba pa rin po yung epekto sa taong bayan. Ano pong mensahe ninyo? Ako, if you will allow me, I would like to echo yung sinabi ng simbahan, ng Catholic Bishops Congress of the Philippines. Nakikita nila sa ngayon, mukhang meron tayong tinatawag nilang pandemic of lies, no? Maging mapanuri lang tayo sa ating mga informasyon na natatanggap at sineshare sa publiko dahil napakarami ng kasinungalingan na nakikita natin. But we are hopeful, I am confident and hopeful that the truth will prevail in the end. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo sa Balitang Halik. Thank you very much. Maraming salamat. Good day. Si Presidential Communications Secretary Dave Gomez. Sa mga mamamalengke, ihanda na po ang budget dahil tumaas ang presyo ng sibuyas kasunod po ng mga nagdaang bagyo. Sa Marikina, pumalo na yan sa 300 piso kada kilo. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nananatiling mataas ang presyo ng karamihan ng gulay na ibinebenta sa Marikina City Public Market. Ang ilan nga, mas nagmahal pa nitong mga nagdaang araw ayon sa mga nagtitinda. Sabi ng tinderang si Jenny Lynn, dahil daw yan sa mga dumaang bagyo sa norte na sumira sa mga pananim sa ilang probinsyang pinagkukunan ng supply ng gulay at ibinebenta sa Metro Manila. Talagang ang napuruhan po kasi ng bagyo, norte. Baguio, ang Nueva Vizcaya, yan po kasi ang first supplier talaga ng gulay natin. Kaya talagang shortage po talaga siya, kaya ganyan ang presyuhan natin. Kami, dealer pa po kami ganyan na yung presyo namin. What more sa mga humahango sa amin. Ang ilang klase ng gulay, nagkakaubusan na raw ng supply. Ngayon po actually, ang Baguio beans namin, medyo nagkakaubusan talaga, wala kaming supply. Actually, ang presyo niya ngayon, naglalaro siya sa 500, 400, ganyan. Dito sa Marikina City Public Market, ang kada kilo ng local red onions o pulang sibuyas pumalo na sa 310 pesos. May mas mura at malalaking variety na imported galing India na ibinebenta ng 140 pesos kada kilo. Ang imported white onion naman na maliliit, 140 pesos din ang kada kilo. 120 pesos kada kilo yung mas malalaki. Ilang gulay pa ang mas tumaas ang presyo gaya ng siling green na nasa 330 pesos ang kada kilo ngayon mula sa dating 250 pesos. Ang siling labuyo naman mabibili sa 500 pesos na nooy 400 pesos. At ang bell pepper, 280 pesos mula sa dating 220 pesos kada kilo. Ang mamimiling si Antonia, araw-araw na lang daw dumidiskarte para mapagkasya ang budget. Oo nga, ang taas ng presyo ng mga gulay. Kaya ang ginagawa ko na lang, binabawasan na lang yung mga yung gulay na bibilin mo. Hindi na yung kung 1 kilo, hindi na gano'n. Half na lang, yung mura na lang yung binibili. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Natagpo ang patay sa loob ng kanyang sasakyan ng isang lalaki sa Hasaan, Misamis Oriental. Sarah, ano nangyari sa kanya? Rafi, nakitaan ng saksak sa leeg at dibdib ang 54 anyos na biktima. Batay sa investigasyon, Biyernes ng gabi nang huling makita ang lalaki na bumili ng alak sa Hingoog City. Kinabukasan na siya natagpo ang patay sa loob ng kanyang van sa Hasaan. Ayon sa pulisya, wala roon ang kanyang mga personal na gamit tulad ng cellphone, pera at bag. Kaya posible raw na pagnanakaw ang motibo sa krimen. Naniniwala mga pulis na patay na ang biktima bago iwan ang sasakyan sa lugar kung saan ito natagpuan. Patuloy pa ang investigasyon.
Sa Talisay, Cebu, patay ang isang lalaki dahil sa leptospirosis, kasunod ng pagbaha roon sa kasagsagan ng Bagyong Tino. Kwento ng kanyang kasintahan, lumusong sa baha ang 27 anyos na lalaki sa kasagsagan ng bagyo. Nilagnat daw siya noong November 13 at dinala sa ospital. Kalaunay, lalo pang lumala ang kanyang kondisyon at inilipat sa ibang ospital. Binawian siya ng buhay nitong November 16. Batay sa datos ng Provincial Health Office, 23 ang kaso ng leptospirosis sa buong Cebu Province sa loob ng 2 linggo, kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino. Dati nang paalala ng DOH, basta't lumusong sa baha, may sugat man o wala, hugasan agad ang katawan ng tubig at sabon. Bantayan kung magkakaroon ng sintomas ng leptospirosis tulad ng lagnat, pananakit ng ulo o ng katawan at iba pa. Uminom ng gamot kontra leptospirosis. Batay sa ibibigay na reseta ng doktor, kumusulta rin sa doktor o health center. Mga kapuso, sa Pasay na ang susunod na stop ng Noel Bazaar. Sa Noel Bazaar nitong weekend sa Okada, Manila sa Parañaque, iba't ibang stalls ng damit, accessories at iba pang Christmas gift ideas ang pinagpilian ng early shoppers. Featured din dyan ang pre-loved clothes at shoes sa celebrity ukay-ukay ng GMA Kapuso Foundation. Present sa pagbubukas ng Noel Bazaar last Friday ang mga GMA Kapuso Foundation ambassadors na sina Carla Abellana, Rian Ramos, Tim Yap, Ashley Ortega at Iya Villania Arellano, pati na si Cut Unlimited Incorporated Managing Director Justin Bautista Reyes at GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and Chief Operating Officer Ricky Escudero Katibog. Lahat ng proceeds mula sa mga bumili ng pre-loved items sa Celebrity Ukay-Ukay ay mapupunta sa educational programs ng GMA Kapuso Foundation at sa project nila para sa cancer patients. Huli ka mang pagtilapon ng rider na yan matapos mahagip ng humaharurot na motorsiklo sa isang kalsada sa Barangay Caga sa Rojas Capiz. Nagtamo siya ng mga sugat sa ulo at iba pang bahagi ng katawan at nagpapagaling na sa ospital. Ang motorsiklo nagdire-diretso. Nananawagan naman ang ina ng biktima na sumuko ang rider at sagutin ang pagpapagamot ng anak. Nagpapatuloy pa ang backtracking ng pulisya para matukoy ang nakahagip na rider. Para sa ilang leader sa Kamara, imposible o hindi kapani-paniwala ang mga pahayag ng dati nilang kasamahang si Zaldico. Kaugnay po yan sa flood control projects at 2025 budget insertions. Sabi ni House Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, maraming inconsistency sa mga sinabi ni Ko sa kanyang mga video. Kabilang dyan, ayon kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno, ang mga maletang idineliver umano sa Pangulo at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero hindi ipinakita ang laman. Pati ang petsa ng delivery na hindi naman tugma sa sinabi ni Ko kung kailan ipinasingit umano ng Pangulo ang 100 billion pesos sa budget. Dagdag ni Puno, buo ang suporta ng House Majority sa Pangulo. Panawagan naman ni House Deputy Majority Leader Zia Adyong kay Ko bumalik na sa Pilipinas at magsumite ng sinumpaang salaysay kung gusto raw talaga ni Ko na lumabas ang katotohanan. Inihahanda na ng Quiapo Church ang iba't ibang aktibidad para sa Nazareno 2026. Simula December 31 hanggang January 8, magsasagawa na ng Novena Mass ang simbahan. May Thanksgiving procession din sa December 31. Sa January 2, may misa para sa First Friday of the Year at sisimulan na rin ang mga barangay visitation sa Quiapo District. Abangan din ang pabihis sa Poong Nazareno sa Quiapo Church at pahalik sa January 7. Sa January 9, ang Misa Mayor at Traslasyon. Ang ruta ng traslasyon ay mula Quirino Grandstand, dadaan sa Katigbak Drive, Padre Burgos Street, Finance Road, Ayala Boulevard, Palangka, Quezon Boulevard, Arlegui Street, Fraternal Street, Vergara Street at Duque de Albas Street. Pagkatapos ay dadaan sa Castillejo Street, Farnesio Street, Nepomuceno Street, Concepcion Aguila, Carcer, Hidalgo, Bilibid Viejo, JP de Guzman Street, Quezon Bridge hanggang makarating sa Quiapo Church. Para sa Nazareno 2026, planong lagyan ng kontrol o manibela ang andas para makatulong sa mas maayos na takbo ng andas.
Finally, ipinasilip na ang bagong sangre transformation ni Terra na ginagampanan ni Bianca Umali sa Encantadia Chronicles Sangre. Ginawa mo! Tatapusin ko na ang kasamaan mo! Betana! Goosebumps ang episode na yan kagabi. Nireveal na si Sangre Terra Prime. Resulta ng pagsasanib puwersa ng 4 na brilyante ng kalikasan para matalo si Kera Mitena. Pinusuan din ng Encantadix ang siksik na visual effects at animation na tagisa ng powers ni Terra at Mitena played by Rian Ramos. Sa huli, hindi na kinaya ng powers ng Esperanto ni Mitena ang kapangyarihan ng mga brilyante. Ito na nga ba ang katapusan ng Kera? At ano na ang magiging kapalaran ng mga Encantado? Panoorin yan sa Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Tumatak sa nakalipas na mga taon ang mga balita tungkol sa tensyon ng China at ng Pilipinas kaugnay sa West Philippine Sea. Kabi-kabilang mga pahayag at diplomatic protests, pati na ang makasaysayang 2016 arbitral ruling. Personal ko rin nasaksihan ng tensyonadong sitwasyon na umabot sa pag-water cannon ng China sa mga barko ng Pilipinas, pati kung paano nito naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisdang Pinoy. Ito po ang Balik Tanaw. Wala pa rin bumibigay sa pagitan ng Pilipinas at China sa standoff sa panatag o Scarborough Shoal. Agresibo ang expansion na ginagawa ng China sa West Philippine Sea sa kabila ng inihain na arbitration case ng Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Isang malaking tagumpay para sa Pilipinas ang naging desisyon ng International Arbitral Tribunal. Free na tayo pupunta doon, wala nang haharang sa atin. Nanindigan naman ng China tulad ng dati na nitong sinabi na hindi nito kinikilala ang desisyon ng Arbitral Tribunal. Hindi raw po igigit ni Pangulong Duterte sa China ang desisyon ng International Arbitral Tribunal. One-on-one daw sina Duterte at Xi, pag-uusapan daw ang lahat ng issue sa pagitan ng China at Pilipinas. Sabi nila, itong papel na sa kaso nanalo tayo, ipurso mo. Pinurso ko. Walang nangyari. Papel lang yan. Itatapong ko yan. Tinapatan ng laser ng China ang BRP Malapascua sa Ayungin Shoal. Karoon sila ng temporary blindness. Napakakapal ng lubid na nakatali dito sa mga boyang ito. Ito ngayon ang nagsisilbing harap dito sa nag-iisang lagusan. Papasok dito sa Baho de Masinloc. Isang pulutong ng mga Chinese militia vessel na nakapark lamang. Naghahain uli ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa China. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. Sa aking pagkakaalam, ito yung unang pagkakataon na nakalapit ng ganito kalapit ang isang barko ng Philippine Coast Guard dito sa Baho de Masinloc. Pinaliguan na ako ng water cannon ng China Coast Guard. Lapitan nyo agad yung lapitan nyo agad. Kinuha nila para drop. Bawala, babanggain kayo. Ayon sa AFP, nang makita ng mga Chino ang laman ng package, inihulog nila ito pabalik sa dagat. The PLA agents have no authority to be within our exclusive economic zone. They should not be there. Napapaligiran ng mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard ang mga taga-Philippine Navy. Ilang tauhan pa ng China ang nanakot at nanutok ng mga patalim at pamalo. Pasintabi sa mga nanonood kita sa larawan ang kanyang kamay na naputulan na ng hindalaki. Mainit-init na balita ang karoon ng panibagong tensyon sa West Philippine Sea. Tinarget ng water cannon ng China ang MRRV 4406 o yung BRP Suluan. Tila iipitin pa yata kami ng dalawang barko. Mukhang harangan yung paglapit namin sa Baho de Masinloc. Nagkabanggaan ang mga barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ng China. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hati. Samantala ngayon pong nalalapit na naman ang Pasko, hindi rin mawawala ang mga manloloko. Huwag ho maging biktima at mag-ingat sa tinatawag na 12 scams of Christmas. Batay sa listahan ng Scam Watch Pilipinas at Cybercrime Investigation and Coordinating Center, dapat mag-ingat ang publiko sa middleman scam, shopping scam, fake delivery scam, call scam, job scam, investment scam,
love scam, loan scam, impersonation scam, travel scam, charity scam at online gambling. Para makaiwas dyan, tiyakin na lehitimo ang kausap o katransaksyon. Hanggat maaari, huwag magpapadala ng pera via bank o e-wallet transfer. At huwag maniniwala sa easy money o di kaya mga mabilisang blessing. Mga kapuso, mas nagiging agresibo at madiskarte ang mga masasamang loob ngayong panahon. Kung sakaling makaranas ng panloloko, i-report agad ang scam sa hotline 1326. Ito ang GMA Regional TV News. Hulikam ang pagnanakaw ng 2 menor de edad sa isang nakaparadang motorsiklo sa Baguio City. Sa video, kita ang lalaki nakasuot ng hoodie na naglalakad papunta sa isang garahe. Nasa loob na rin ang kanyang kasabwat. Ilang sandali lang itinulak nila palabas ang motorsiklong nakaparada at tuluyang tinangay. Ayon sa may-ari ng paupahang bahay, pagmamay-ari ng isa sa mga tenant ang motorsiklo. Natunto ng 2 menor de edad at nahuli ang isa sa kanila. Nakatakas ang isa pa. Walang pahayag ang nahuling menor de edad. Nabawi ang motorsiklo. Hindi na nagsampa ng kaso ang may-ari nito laban sa mga menor de edad. Patay ang isang grade 10 student matapos mabangga ang sinasakyan niyang SUV sa Hinigaran, Negros Occidental. Ayon sa pulisya, Bacolod City ang SUV na minamaneho ng ama ng 15 anyos na biktima nang mabangga sila ng truck sa Barangay Pilar. Sugatan ang ama. Batay sa investigasyon, pumutok ang kaliwang gulong ng truck kaya nawalan ng kontrol sa pagmamaneho ang driver nito. Hinihintay pa ng mga otoridad kung magsasampa ng reklamo ang mga kaanak ng mag-ama laban sa truck driver. Walang pahayag sa media ang driver ng truck. Umalma ang Malacanang sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na nahaharap sa crisis of confidence ang Pangulo sa gitna ng mga investigasyon kontra katiwalian. Kung sino man yung nagsasabing walang trust and confidence, siguro siya po mismo ang maglahad kung mayroon siyang nakakaharap na anomalya. Huwag magmalinis ang hindi malinis at huwag magpakabayani ang hindi bayani. Ipinunto muli ng Malacanang na si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-umpisa sa mga investigasyon kontra katiwalian. Nangyayari na raw ang mga anomalya bago pa maupo sa pwesto ang Pangulo noong 2022. Sumagot ang Malacanang matapos maglabas ng video message ang bise kahapon sa gitna ng mga kilos protesta kontra katiwalian. Sabi ng bise, karapatan ng mga mamamayan na magpahayag ng kanilang saloobin laban sa gobyerno. Matumal daw ang bentahan ng isda sa ilang bahagi ng Iloilo City dahil sa pagtaas ng presyo kasunod ng mga nagdaang bagyo. Balita hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Bago manalas ang Bagyo Tino at Juan, abala pa raw ang Haro Big Market Fish Section dahil sa kabi-kabilang customer na bumibili ng mga sariwang isda at iba pang seafood. Ngayon, hirap ng kumita ang mga nagtitinda dahil walang bumibili. Hindi naman raw nila masisisi ang mga mamimili dahil matapos ang mga nagdaang bagyo, tumaas ang presyo ng mga isda. Ang 210 hanggang 220 pesos kada kilo ng bangus, pumalo na ngayon sa 260 hanggang 280 pesos depende sa laki. Ang tamban mula sa 100 pesos per kilo, 140 pesos na. Ang galonggong na nooy 240 pesos kada kilo, 300 pesos na kada kilo. Habang ang bisugo, 300 pesos na kada kilo mula sa 260 pesos. Wala sang panglakaton na ng mga sakayan. Ang isun na tuon sa pista minatay, agnadungan sa bagyo. Matamat man kiti nakuha to namon sa dala sa kun sa akaman mo. Di pagabot di alalang ibigya man sa barato. Kay kung gamay na lang ang ilagi na bakal sang San Otto yang damo ila mabakal kay ti syempre do barato gawa ang isda. Asahan raw na magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng isda hanggang Disyembre. Kim Salinas ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.